Naaresto sa wakas ang isang umanong trained gunman na mahigit isang dekada nang hinahanap dahil sa mga kaso ng pagpatay sa Laguna. Nakatutok si John Consulta. Exclusive. Paspasang pinasok ng Police Calabar Zone ang lugar na ito sa Legazpi sa Bicol. Agad pinusasan ang kanilang primary target na 11 taon na nilang pinaghahanap. Ikaw to. Very good. Positive total. Yan na yun. Arestado ang 65 taong gulang na suspect na wanted dahil sa umano'y ilang kaso ng pagpatay sa Laguna. After committing those crimes, nagtago siya sa Legazpi, Legazpi sa Bicol region. And naging security guard siya ng isang quarry. Lagi siyang nanggugulo. So eventually may nag-complain sa kanya and yun nga, nakita ng mga pulis natin sa Region 5, sa Bicol region, and itinawag dito sa PRO Calabarzon. Trained gunman daw ang naarestong suspect na umano'y pumatay sa isang counselor at isang broadcaster sa San Pablo, Laguna noong 2013 at isang negosyante. Noong 2021, ilang saksi ang nag-ugnay sa kanya sa pananambang sa Laguna na ikinasawi ng 2 at ikinasugat ng 1. Kung maalala nyo, merong naging sensational case ito dahil nga yung biktima is sekretarya ng City Council ng Binyan at isang doktor. Kung maalala nyo, itong doktor na ito is magmamaneho ng isang magarang sasakyan at ito ay kanyang inambush. Nabiyahe na pabalik ng Calabarzon ang suspect. Sinisikap namin makuha ang palig ng suspect na nakakulong ngayon sa detention facility ng Calabarzon Police. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok 24 oras. Imbes makapagretiro ng payapa, sakit sa ulo pa ang natuklasan ng isang dating empleyado ng gobyerno. Ang dalawa niya kasing loan sa GSIS, naging 6. Paano nangyari yan? Inalam ng inyong Kapuso Action Man. Dumulog sa inyong Kapuso Action Man ang retiradong government employee na si Lourdes. Nag-loan lang po ako ng 2, salary at saka policy. Nagtaka po ako, bakit ang dami pong loan na nakalagay doon? Opo. Hindi ko po kayang bayaran niya. Mula kasi sa 2 ay naging 6 umano ang loan niya sa Government Service Insurance System o GSIS na nalaman lang niya nang magretiro noong September 2020. 2 lang po talaga yun. Umiik po ako dun sa loob ng GSIS kasi sa totoo po, hindi ko po talaga inutang yun. Lumabas sa record ng GSIS na nag-apply na aprubahan at na-release daw ang pera kay Lourdes para sa emergency loan assistance, regular policy loan, members cash advance, educational assistance loan, summer 1-month salary loan at enhanced salary loan sa pagitan ng taong 2003 hanggang 2012. Ang halos 10,000 utang lang lumobo sa mahigit 30,000 piso. Di pa kasama diyan ang interes at multa sa mga buwang hindi nabayaran ni Lourdes. Para malinawan, sumangguni ang inyong Kapuso Action Man sa GSIS. Masusi nilang iniimbestigahan ang sumbong bago magbigay ng opisyal na pahayag. Ayon sa GSIS, iniimbitahan nila si Lourdes na magtungo sa kanilang opisina para komprehensibo nilang maipakita at maipaliwanag ang kanyang loan records. Kasama rito ang lahat ng mga alagang dokumento, kopya ng mga checking na release, maging bank statement. Layon daw ng ahensya na maging transparent hinggil sa sumbong. Sa ngayon ay pinag-aaralan pa ng GSIS kung maaaring ma-adjust ang computed interests at surcharges na dapat bayaran ni Lourdes. Kung magkakaroon ng pagbabago, tinitiyak nilang marerefund ito sa kanya. Dismayado man, sa ngayon ay nalinawan na si Lourdes. Tututukan namin ang idinulog na ito ni Lourdes. Para sa inyong mga sumbong, ipadala nyo lamang sa Kapuso Action Man Facebook page dahil sa anumang reklamo, pang-abuso o katiwalian, tiyak may katapat na aksyon sa inyong Kapuso Action Man. Kalayaan naman sa kawalan ng trabaho ang misyon ng kabi-kabilang Independence Day Job Fair ngayon pong maghapon. Kabilang sa mga alok, mahigit 7,000 job order abroad. Nakatutok si JP Soriano. The opening of the job fair
Ngayong araw ng kalayaan, pinili ng dating seaman na si Ronald na muling mag-apply ng trabaho abroad. Nakita niya kasing may job opening bilang waiter ngayon sa Middle East sa Independence Day Jobs Fair na inorganisa ng Department of Migrant Workers. Pasok daw ito sa kanyang skills dahil waiter siya ngayon sa isang restaurant sa Maynila. Ayaw na raw sanang maging OFW ni Ronald, pero sadyang di raw sapat ang sahod sa Pilipinas, lalo pat dumaraan sa isang malaking pagsubok ang kanyang pamilya. Ngayon gusto ko naman mag land-based naman para sa anak kong may sakit na cancer dati. Para makabawi man lang sa kanya ulit. Bukod sa waiter, nangangailangan ngayon ng iba't ibang skilled workers at professionals ang maraming bansa na lumahok sa jobs fair gaya ng housekeepers, baker, barista, beautician, broadcast manager, butcher, carpenters, cooks, service crews, mathematics teachers at seafarers. Mahigit 7,000 job orders ito mula sa mga bansang Australia, Bahrain, Brunei, Cambodia, China, Croatia, Germany, Hungary, Japan, Jordan, Saudi Arabia, New Zealand, Qatar, Slovakia, Thailand, UAE, US at maging Vanuatu. Si Nora na first time mag-a-apply ng trabaho sa ibang bansa. Susubukan daw maging housekeeper kahit pa napagtapos na niya ang 2 anak sa kolehiyo. Panahon na raw anya pagtuunan ng kanya namang sarili matapos maging malaya sa mga obligasyon bilang magulang. Para sa akin, I don't want to depend to my children right now kasi gusto ko mabuhay na sarili ko may masarap, may pera kaysa wala. Ayon sa DMW, mas lalong nagiging in demand ang mga Pinoy workers dahil sa likas na pagiging masipag, matiyaga at may malasakit. Kaya naman mas nadaragdagan pa raw ang mga bansang nais gumawa ng bilateral labor agreement sa Pilipinas. Nakikita natin na Europe is opening up and even certain parts of Asia na matagal na rin natin kausap sa bilateral labor talks sa Japan for instance. Bukod sa jobs fair para sa mga trabaho abroad, iba't ibang jobs fair din ang idinaos ngayong araw ng kalayaan gaya rito sa isang mall sa Pasay. Muling paalala ng DMW sa mga aplikante, mag-ingat sa mga illegal recruiter. Tignan muna sa website ng DMW kung lehitimo ang job orders na inaalok at kung updated ang lisensya ng recruitment agency na nag-aalok nito. Huwag din daw papatol kailanman sa mga trabahong basta na lang inaalok sa social media. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano, nakatutok 24 oras. Mula sa mapagpukaw na mga ideya ng mga tulad ni Gat Jose Rizal hanggang sa matapang na pakikipagbaka ng mga katipunero, nakamit sa wakas ng Pilipinas ang inaasam-asam na kalayaan mula sa Espanya sa araw na ito noong 1898. Ang iba't ibang punto ng kasaysayan na nauwi sa kasarinlan, ginunita sa pagtutok ni Dano Tingkungko. Ang kanyang panulat ang sinasabing mitya ng revolusyon. Kaya dito sa bantayog ni Rizal, muling sumentro ang paggunita sa araw ng kasarinlan ng Pilipinas sa pangunguna ni Pangulong Bongbong Marcos at kanyang pamilya. Sa Mindanao na pinakahirap masakop ng mga Espanyol noon, kasama ni Vice President at Education Secretary Sara Duterte sa paggunita ng Davao City ang mga opisyal ng pulisya at military na mga tagapagtanggol ng bagong panahon. Itinaas din ang watawat sa pangunguna ni Chief Justice Alexander Gesmundo sa lugar ng Battle of Pinaglabanan na nauwi noon sa pagkubkob ng mga katipunero sa imbakan ng pulbura ng mga Kastila. Ang mga ganitong mga laban tuluyang nauwi sa pagdedeklara ng Pilipinas ng kalayaan nito sa Kawit, Cavite noong June 12, 1898. Kung saan inulit ang tradisyonal na pagtataas ng watawat sa pangunguna ni Senador Ramon Bong Revilla. Ang deklarasyong yan naratipika naman ng Malolos Congress sa Baraswain Church sa Bulacan, kung saan si House Speaker Martin Romualdez naman ang nanguna sa paggunita ng Araw ng Kalayaan. Ngayon, buong bansa na ang nagdiriwang para sa kalayaang inaasam-asam lang ng ating mga ninuno noon, 126 na taon na ang nakararaan.
Para sa GMA Integrated News, Dana Tingkung ko, Nakatutok, 24 Oras.